Umasa na lang tayo sa Diyos. Pero ang labang ito ay hindi lang laban ng mga Montemayor. Ito'y laban ng buong bansa. At ipinangako ko sa inyo, hanggang sa huling hininga, lalaban akong nakatayo. Sir, umasa ka. Kasama mo kaming lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Musta, Carlito? Kailangan mo na kami? Pero hindi sa tulong na ino-offer mo. Ano pa ba naman tulong maibibigay ko sa'yo? Dapat nga pinaghihinalaan kita dahil kasabot ang pamilya mo dito. Naipit lang yun si Lola. Ba, maganda kinaiipitan niya. Pwede siya maging presidente ng Pilipinas. Kamusta na ba yung sitwasyon natin ngayon? Pagkatapos magsalita ni Gonzalo sa TV, pinutol lahat ng form ng telecommunication. Walang TV, radyo, pati cell humina. Bawat kanto, lugar, daan, may mga sundalo. Pero hindi pa nila alam kung sinong dapat hanapin, kung sinong dapat habulin. Ibig sabihin, pwede pa rin tayong gumalaw, tayong lahat, ng patago. General, pinipressure tayo ng mga kakampi nating bansa na tuparin daw natin ang kasunduan na sa oras mapatalsik si Leandro, ilalagay natin si Romina bilang presidente. Well, we are not bound by that. Si Tomas ang kausap nila noon. Patay na si Tomas. Eh, paano kung girahin tayo ng taong bayan? Well, attorney, 3/4 of this population ay takot sa atin. And the rest, meron ba silang armas para lumaban sa atin? But General, the whole world is watching us. They're waiting for our next move. Well, they can watch for as long as they want. But without world recognition, what does that make us? A hermit kingdom? Well, so be it. This is our country. May karapatan tayo na tayo humawak ng ating destiny. Pilipinas para sa mga Pilipino. So I take it, wala kang balak na ilagay si Romina Salgado sa posisyon. Okay. Attorney, you are aware, nandito na tayo at gaano kahirap itong inabot natin. I think it will be sheer folly, if not outright stupidity, kung basta-basta na lang natin ipamimigay ito. Saan? Saan pa tayo pupunta? Okay, pasok! Sakay! Sige na, halika na. Dali, dali! Dali! Rafael! Dali! Pasok, pasok, pasok! The fact that you're interviewing me now only means that General Gonzalo does not yet have full control of the people. He and his forces cannot set foot in San Dionisio. The moment they do, I promise you, they will be dead ducks. A few days ago, you were in the palace leading the whole nation as its president. Now you're here, far away from the seat of power. How did this come to pass, sir? This wouldn't happen without the blessings of a foreign power. And what foreign power is this, Mr. President? There's only one country who's against my leadership. Their first mistake is they've trusted General Gonzalo, a megalomaniac who usurped civilian authority for his vaunting ambition to rule this republic with an iron fist. There's talk that your vice president will take over your position in a few days. She will be nothing but a puppet president. The whole world does not recognize their government. It's nothing but a military junta. They're turning this country into a banana republic. That's why I'm appealing to the community of nations to condemn this brazen grab of power.
But, Mr. President, you cannot even go out of this province. The people will rise as one and save this country. The junta is not the will of the people. It is the will of a few power-hungry officers. We will prevail. Won't this spark a civil war, Mr. President? Such is the will of the people, so be it. Vox Populi, Vox Dei. May naiwan ng foreign press contingent sa San Dionisio. And in all probability, ginagamit nila ang satellite na mga yun. Kaya napapanood natin si Leandro, who surprisingly is very lucid. General, mahihirapan tayo nito. As you said, international feed ito, so they see him abroad. The big thing is, hindi siya napapanood ng tao dito. That's why I don't see any problem. Malaki. Malaking malaki. I think dapat i-install na natin si Romina sa lalong madaling panahon para wag isipin ng ating mga supporters na nagpaplano tayo ng isang military junta. As it is. Umaalis na mga foreign investors from our shores. Yeah. That's why. We have to make them believe and continue the perception that we are liberating the people from a corrupt and discredited government. That way, hihinto yung pag-alis ng mga foreign investors pag natanggal na ang cause of instability dito. And that instability is Leandro Montemayor. Di dapat. Binomba ng San Dionisio kahapon pa. Miguel, kung magsalita ka, para hindi ka naging kaanib naman ni Leandro. Pililit lang naman nila ako eh. Tsaka alam niyo naman ayaw ko sa pamilyang yan Mabuti na lang, kinuha niya ako. Hindi ka namin kinuha, sumiksi ka sa amin. Kailangan niyo pa rin ako. In a semblance of order. Alam mo, Miguel, masyado na tayong maraming ahas dito. Bakit dito? Bakit hindi sa bahay namin? Para isang bahay na lang po ang babantayan namin. Sinasabi ko na nga ba house arrest to Hindi naman. Makakalabas din kayo, pero hindi kayo makakalayo. Kung lalabas man kayo, kailangan nyo ng pahintulot sa amin at kailangan may kasama. Kinuha niyo lahat ng telepono namin. Marami naman pong libangan dito sa bahay ni Atty. Montemayor. We demand our rights. Sa Supreme Commander nyo lang sabihin niya. Narito kami para sundin ang kanyang utos. My God. Tanga ba? Well, not exactly. May mga natago akong mga cellphones dito. Pinaghandaan ko bago umalis si na Mami. Tatawagan pa rin natin sa labas. Teka. Baka nakita na nila yun bago pa tayo dalhin dito. Huwag kayong mag-alala. Madami akong natago dito. Makakatawag tayo. Ano? Palagi na lang akong ganito. Matago-tago. Akala ko nang malis ako kay Alberto, malaya na ako. Hindi ba natin pwedeng gamitin yung power ni Daddy para makalabas ng bansa? Kung noon, may ready money lagi ako. Ngayon, wala na. Bakit hindi mo ba naisipan na magdala ng pera bago tayo malis ng Manila? Nagdala ako. Nagdala akong isang bag ng pesos at alahas. Pero puro pesos, walang dollars. At kanino naman ako magbebenta ng alahas dito? Ang kailangan nila dito, cold cash. Pwede ba nating papatay ang hayop na traidor na Nestor na yan? Ano ka ba? Tayo ba magpapatayan pa sa ngayon? Mahal ni Sina, huwag mo sabihin sa akin bumait ka dahil sa kuna yan. Hindi. Kailangan natin sila. Parang hot air balloon, para mapataas ito lalo, kailangan mo magbagsak ng pabigat. Paano yun?
Eh di pag nag-uusap pa si Julius at si Gonzalo at kailangan ng exchange, ang unang-una natin ibibigay si Charina. Siyang pumatay kay Tomas, di ba? Tapos si Lucinda, dahil nasa kanya yung pera. At si Nestor, dahil wanted din naman siya. Magaling. Nahirapan ako makapunta agad dito. Suspect ang lahat ng NBI. Dahil kilalang kaalyado ang bagong boss namin ng amo. Pero salamat pa rin sa pagpunta niyo, Agent Diabes. Parang kilala kita. Di ba ikaw si Cesar Raimundo? Hindi kayo nagkakamali, Agent Yabes. Tiyak, may file ako sa inyo. NBI file? Oo, Carlito. Subversibo to. Bakit siya nandito? Siya magiging katulong natin sa mga plano natin. Kalaban ng gobyerno? Sa pagkakataon pong ito, hindi rin po ba kayo kalaban na rin ng gobyerno? Kaya hindi ako nagtatanim ng galit Dahil alam ko pa iba-ibang ikot ng mundo. Minsan, ang kaaway mo kahapon, kakampi mo ngayon. Sir, baka pwede niyo naman kaming payagan na umuwi lang saglit para kumuha ng ilang gamit na naiwan namin. Sino-sino kayo? Ako lang po, tsaka si Tito Emil para mag-drive sa akin. Si Emilia lang at ang asawa niya. Baka ko kasi hindi nila makuha yung mga kailangan kong kunin Kapag anak at asawa ng dating presidente, kailangan pang kumuha ng clearance sa opisina ng Supreme Commander. Sige na, Rosa Camila. Kami lang ni Angie nga alas. Sabihin mo sa Tita Angie may listahan ng numero. At walang pabulong-bulong! Dudoso akong tao. Isa pang gawin niyan sa harap ko. Hindi ako mangingiming tarantaduhin din kayo. Pambastos na yan. Militar pa naman ang kaharap ninyo. Teka, parang dumadami atang bawal. Matuto na kayo. Dadami pa yan. Hindi kayo makakalapit ni sa daungan ng San Dionisio. At hindi niyo masasabotahe ang mga telecommunications line dito. Kaya malalaman ng buong mundo ang ginawa ninyo. With due respect, sir, sa tono po na pagsasalita ninyo, parang gusto nyo na kami pa ang papasukuin ninyo. Dahil kayo ang may kasalanan. Well then, ba't kayo nagtatago ngayon dyan? Huwag kang pakasiguro, Gonzalo. Hawak ko pa rin ang ilan sa mga tauhan mo. At tapat sila sa akin. Please, sir. Ako ang eksperto sa Psy-War, sa Psy-Ops. I am impervious to intrigues like that. Sinira niyo ang demokrasya. Well, buo pa rin po ang demokrasya because nalalapit na po ang paghirang kay Romina Salgado bilang bagong presidente. It will be a puppet government. Well, who's to know? Who's to tell? The whole world will know. Please, sir. Manahimik na lang kayo dyan. Sumuko na kayo. At baka sakaling maawa pa ako sa inyo maimbitahan namin kayo sa bagong hunta. Besides, hawak po namin ang pangatlong pamilya ninyo. General Gonzalo, if you still value my advice, I have one for you. Huwag sana kayong pagkataas-taas. Yan ang naging kasalanan ng mga Montemayor. Excuse me, sir. We need to gather our possessions. Dahil lulusob at lulusog tayo sa Malacanang and that will need a lot of money. Alangan namang wala kayong share. Well, in that case, okay. We will put our share. Meron ba kayong naitagong pera dito sa San Dionisio o si Lucinda? Maybe Lucinda. Kasi alam ko, siyang in charge ng pera ni Rosa Camila at ni Alicia. Pero hindi naman magagamit ni Rosa Camila yung pera na yun And trust me, hindi ako nakikipaghaman dito, ha?
Naintindihan niyo ba na kailangan lang natin ng malaking pera para sa laban natin? Ernestina, naiintindihan kita. Pero wala naman sila rito, no? Eh, nasan nga sila? Hindi ba? Hiniwalay ni Leandro si Elaine at si Lucinda just in case... Just in case ano? Na magkagulo. Eh, nagkakagulo na nga eh. Kung kailan kailangan siya, nawawala. Ang bira, wala nang tama nangyari sa buhay natin. Carlito, please, gumawa ka ng paraan. Kunin mo si Charlie. May lola ka naman presidente, di ba? Siguro naman hindi lang gagawin si Charlie. Gagawa ko ng paraan. Nasaan kayo? Dito kami sa bahay ni Ate Lucinda, pero hindi kami makakalabas dito. Hindi rin kami makakapagpasok ng bisita. Para kaming mga preso kung ito rin dito. Tito Emil, tsaka si Panfilo, tsaka si Rotel, binugbog nila ako kahapon. Nakita na rin ako military violence, Rosa Camila. Tuluyan na nawala ng human rights dito sa bansa natin. Kahit ako nagtatago na rin ako ngayon, hindi ko alam kung sino-sino kakampi ni Lola. Carlito, gumawa ka ng paraan. Kunin mo si Charlie. Nagawa ko ng paraan. Rosa Camila, mag-iingat ka. Ikaw din, mag-iingat ka. Kung may mangyari man sa ating dalawa, paano si Charlie? Huwag kang magsasalita ng ganyan, please. Kinakabahan na din ako. Maaring hindi maganda sabihin sa ito dahil may asawa ka na. Pero gusto ko pa rin malaman mo na kahit na hindi na tayo magkakasama, kailanman, mahal ko pa rin kayo mag-ina. Rosa Camila, sino ba yung kausap mo? Si Carlito. Kaya pala nagtatago ka kay Rafael. Akala ko naman si Leandro. Ay, hindi kasi. Si Carlito nandito sa Manila. Matutulungan niya tayong makakalabas dito. Tsaka si Charlie lang naman yung alagain dito eh. Kunin na lang niya. Tapos ako okay na ako. Tapos na makulang anak ko. Pero tinig ko nagtatago din sila. Paano? Pare-pareho lang tayo. Ma, si Carlito meron pang lolang presidente. Tayo wala tayong magagawa kasi. Kasi ordinary yung tao tayo ngayon. Ang mga prinsipyo at simulain ng Dakilang Lipunang Pilipino sa pamamatutpay ng dakilang sandatahang lakas ng bagong Pilipinas. Aking itataguyod at ipatutupad ang mga batas at alintuntuning sumasaklaw sa Dakilang Lipunan. Si Romina na ang bagong presidente. Sigurado mas puspusan na paghanap sa atin yan ngayon. Alam ko yun. Pero mukhang maganda ang sinabi niya. Bukas na mga pier para sa atin, makakaalis na tayo. Eh, saan tayo magtatago? Saan pa? Sa Dionisio. Para sa daddy mo na naman. Eh di ba isang maliit na bansa na raw ngayon na San Dionisio? Oh, paano tayo makakapasok doon? Sino may sabi sa'yo? Kabisado kong San Dionisio tulad ng palad ko. Doon makakalapit tayo kay Daddy. Bakit hindi pa sila lalabas doon? Nakukulong ba sila doon? Tayong huling ini-expect nila. Kaya mag-iingat na sila. Mag-iingat na sila sa'yo. Mawawala ka